4001 Battlegrounds. Salamat, Chief. Yo, nga pala yung 610 at gusto ko lang isa sa 4001 Battlegrounds. Salamat sa support ng mga tol at tuloy-tuloy lang, more power at sobrang lakas ng eksena nyo. Kaya wala kayong kailangan excuse, kailangan nyo ituloy yan. Para sa atin kay Vince. Salamat. Yo, sa mga lalaban, may laban sa 4001 Battleground League. Sa pinakaunang event. Congratulations agad sa inyo. You guys are making history. God bless sa inyong liga. 4001. God bless. 4001. Word. Yo, what up, my cousin 187 Monsters. Gusto ko lang sabihan kayo na we have event. Yan po yung Alaminos, Laguna 4001 Battlegrounds, produced by FMP. Ayan, mabuhay kayong lahat. Congrats na agad para sa mga paparating na laban. Ayan, my cousin 187 Monsters. Yo friends, shoutout nga pala sa 4001 Battlegrounds na gaganapin dyan sa Alaminos, Laguna. Good luck sa lahat ng mga lalaban. Galingan nyo palagi at tumodo kayo. Big shoutout sa nag-produce nito, ang FMP. Yun. Ingat palagi and good luck ulit. Yo, shoutout sa 4001 Battlegrounds. We got it right. Yo, what's up? Nandito pa rin 4001 Battlegrounds. Huling laban sa undercard ng ngayong gabi. Maraming salamat muna siyempre sa sponsor natin, kay Vince America, and next pari Hiraya Battlegrounds, Filipino Music Production at 4DS Bigas. Maraming salamat sa inyo. Pero sa kanan, representing San Pablo, magingay para again. Kada buga ko sa hangin, alam mo mabisa mga kataga. Sobrang taas ang hangarin, wala na kung sino makakauga. Lagi ganado sa plano, di pwedeng isa ko lang ang dalawa. Di nakibago na handa. Kuya yung nga pala ng 44 Street. Big shout out sa 44, Pablo's Clothing, Sanpi Collective, tsaka sa Pop-Up Media, Kuya Pao. Yun lang, thank you. Yung bago nga, meron tayong bagong merch, bagong labas na design. Baka gusto nyo order na baka mura lang, punta lang kayo dun sa Mayara para kunin. Sa kanan naman, representing silang Cavite, magingay para kay JSL. Huwag kang utak kalabaw, mapapatelo kanta. Bitbit ko ating lugar, tama lagi yung pasya. Sakto lang sumatutal, huwag daanin sa tansya. Huwag pumasa sa sugal, sakto lamang yung asta. Kaya yabang natural kasi. Yo, JSL, Batang Arcos, Silang Genyo, Lucas, Lang Music Production. Shoutout kay paring Alan Paul Paeldon, kay Eugene Alondres, kay paring MC Renz, kay Utol M-Star, yung Prash Omanda, sa Sot yung Camp, kay paring Gerald Driba, yung ex-crew, Sot yung Regions Coping, mamaya. Yo! 2 minuto. Pakinggan natin, oh. Unang banat, JSL. Gising pa! Yo! Ito'y pagbabalik ko sa battle rap. Nakakamiss tang inang yan. Parang pag-deep throat sa akin ng girlfriend mo, ang
ang sarap sa pakiramdam! Battlegrounds game! Anong sasabihin mo sa akin? Na bumati lang ako dito kesyo may TF? Tanga mali ka ng timbre kasi bakit? Saan ka ba makakakita ng hitman na pumapatay ng libre? Tsaka, hindi ako bumatil dito para lang yung TF kuhanin. Bumatil ako dito para harap-harapan kang kupalin kasi hindi ka mukhang hip-hop. Huwag kang piling, please stop. Ganito itsura ng janitor fish ganito itsura ng janitor fish nung na-impluensya ka ng flip-top. Sobrang laki ng panga mo. Yung mukha mo tuloy parang triple. Sa sobrang laki ng panga mo, di mo kayang ngumiti ng simple. Alam mo ba kung ano yung hindi ko makakalimutan? Yung pinuna mo yung trabaho ng kalaban mo, napakabobong galaw. Kasi inasar-asar niya yung kalaban niyang si Madsky, kesyo construction worker lang daw. Napakatanga. Galaw mo napakadupang. Namumuna ng trabaho tong palamunin lang ng magulang, kupal. Tangina ng mga millennial na to no? Napakahilig mang small. Wala namang ibang alam iyabang kundi ang punyetang basketball. Kasi pag-usapang basketball, mayabang tong tanga. Yung mga moves, unique daw talaga. Nung pinanood ko, putang ina, kaya pala unique, pinangdidribble niya, tanga. Madalas mo bang iyabang na taga Laguna ka? Bakit basic ka lang sa akin na parang essay? Ang tagal mo ng taga Laguna, di mo pa rin alam kung saan yung EK. Pero pag-usapang stick to one, si Yeho na yata yung pinaka-loyal kahit wala pa siyang ginagawa. Kasi tingnan nyo naman, mukha pa lang, kontra na sa pangangaliwa. Kaya nga paborito niyang artista, si Michael Panghilinan. Pinakaayaw niya naman, si Angelica Panganiban. Alam mo ba kung bakit may mukha ka na ganyan? Kasi resulta kayeho ng kantutan ng dalawang mangyan. Kasi tingnan nyo naman itsura, mahaba-baba, malaki pa nga. Hindi mo sukat akalaing magbubunga kantutan ng dalawang tanga. Nasa tamod ka pa lang daw ng tatay mo, alam na ng nanay mo magkakaroon siya ng anak na yung muka magiging palugi. Kaya nga ultimo yung Diyos na siyang taga-ayos ng lahat, tinamad ka nang ikumpune. Talagang lalaitin kita ng sagad hanggang sa malupog ka. Manghihina magdamag, animoy nabugbog siya. Kawawa talaga sa battle rap, matutusta pagkat mineltrato si Panga. Hashtag pangangalipusta. Una ba natin? Yo! Tandadamay ng girlfriend. Yun ang kanyang entrada. Ganun talaga resulta kapag yung asawa laspag na. Sabi mo ha? Tandadamay ka ng babae. Mukha ka namang itik. Yo! Ako'y naging parte ng civil war. Pero di agad pinalad. Unang sagpak, rekta laglag. Tari di man lang sumayad. Huling sayaw kong antimano. Kaso nag-iba yung balak. Kami kasi pa rin yung plano. Kaso bomba na yung hawak ng Duan Gang. Yeah! Oo, buwis buhay. Wala na sa akin pagkamatay o pagkatalo. Hindi na rin importante kung yamado o dehado. Basta ang gusto ko, magawa ko lang ang gusto kong iparating sa mga tao. Kasi wala namang mas lalamang sa mga linyang may pinupunto. Ibang yeho na yung bumungad. Yung sungay di na masukat. Mga bitaw naging makupad, pero mas nakakasugat. Rekorida mas lumawak, malalobong pinaunat, at mas nakakatakot pag nakuha na parang virus na kumalat. Napakamalas mo. Ikaw ang unang sasalo ng aking pagkakontrabida. Kakarating mo pa lang nakahanda na dispedida. Yung kabaong mo nakasalang na, hawak ko yung pangmedida. Kaso di bali na hangad po ay, abo na lang tong makikita. Wala akong plano magpatalo, pero hindi din desperado na manalo. Importante sa akin yung proseso, kung sa kada laban may magbabago. Masabihan na lang mahina o bano, basta yung linya tumatago sa puso. Kasi para saan pa yung mga panalo, kung kahalip naman ipaglaki ng ulo. Kaya ikaw, kung magpapasiklab ka lang ng mga narating mo, mali ka ng kalaban na nasubok. Kung tarantado ka, ako walang modo. Walang kwenta yung bigat ng pangalan mo, kung sa mas mahangin ka napasubo.
Yo! Ibang yeho na daw yung nasa harap. Tanga na parang tanga to. Anong ibang yeho? Malaki pa rin tanga mo. Tanginan to, napipikon. Halatang nag-aamok. Hindi mo na marerebat dapat yung sinabi ko sa girlfriend mo kasi pinagdyak ko lang ko na yung sayaw niya sa TikTok. Napansin nyo ba yung mukha niya sa tuwing bumabanat mga bro? Pagtapos niyang bumitaw ng mga tugma, yung mukha niya na ganito. O diba? Ang cute, sarap sakalin. Panis yung facial expression ni Coco Martin. Alam mo ba yung dahilan kung ba't may mahaba ka na baba na parang salakot? Kasi kahit pinagbubuntis ka na ng ina mo, nagpipinger pa rin siya tapos yung kamay niya padakot. Sa sobrang haba ng baba mo, yung girlfriend mo na mismo yung numero 1 mong biniper. Kasi ito yung kinakain mo daw yung pukira, para mo na rin siyang pinipinger. Tangin ang bobo na to no? Pero speaking of bobo, ikaw na ata yung pinaka-bobo sa GC ng Battlegrounds. Real talk, tarantado. Kasi kada may magchat-chat doon sa GC, may reply siya antemano. Napakagago. Kahit hindi para sa yung chat, nire-replyan mo. Mongoloid ka, no? Pero seryoso, nito mga nagdaan na araw, ako'y nagbabad sa social media para makakalap ng ideya at para makakalap ako ng info at makasagap ng ideya hanggang sa naisip ko sa kalagitnaan ng pagsasaliksik ko por bida. Na bakit nga ba sa'yo pa ako nagpo-focus kung pwede naman akong rumekta kay Sophia? Kasi diba, girlfriend mo siya. Yung babaeng kahulma rin ang mukha mo, tarantado. Kaya yung girlfriend mong si Sophia, puputukan ko sa mukha, gago. Hindi ko yan titigilan kahit magmakaawa ka pa. Puputukan ko ng puputukan hanggat hindi siya nanganga. At kung sakaling umanga, putang ina niya, isusubo ko sa bibig yun ang gigitata akong paa. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang po. Pas na tayo kay Sophia. Doon naman tayo kay Athena na siyang nanay mo, tanga. Sobra niyang payat, yung balat niya faded na. Kung walang expiration, pagiging tanga, malamang outdated siya. Kasi yung nanay mong si Athena akuin. Napakahilig mangutang, talagang napakagago. Kaya ultimo pinagkakautangan niya, napapakomment na sa Facebook ng ma'am. Magbayad na po kayo ng utang, overdue na po kayo. Tangina kasi ng nanay mo si Athena akuin no? Napaka-friendly. Wish ko pa naman ngayong taon, sana umabot siya ng 80. Grabe naman si JSN. Pinersonal si Yeho, tapos dinamay pa nanay niyang nangungutang. Alam mo tol, mabait naman akong tao Kaya sana wag siyang mabaon sa utang. Sa libingan na lang! Personalan ba yung atake? Masarap ba sa pakiramdam? Alam kong baguhan ka pa lang sa larangang to, kaya di ka sanay na maganyan. Kaso andito ka sa Battlegrounds, kung saan legal yung damayan, kaya ako na mismo tumupad nang maranasan mo naman. Ano ba? Yo! Ino mo! Bawi! Pinanood ko mga last battle mo. Puta, ang dami kong tawa. Naaalala ko si Pablo sa'yo. Nung di pa kami magkakilala. Itsura mo pa lang, nakakabalas na. Kasi laig ng gigitata. Kasi liig ng gigitata. Alam ko na agad yung amoy mo. Kahit di pa tayo nagkikita. Tangina ka, ang hirap mong sulatan. Kasi pakiramdam ko, kada sulat ko, pati si Pablo matatamaan. Ganito pala pag nasa gera, tapos kamukha ng kaibigan mo yung kalaban. Buti na lang mas mukha kang malagkit. Di na ako mahihirapan. Puta, bakit maganan ka kalagkit ha? Anong sabon mo, kutsinta? Kaya pala maaga kang maligo kasi ganung oras lang may nagtitinda. Panghilod mo, hindi pa to. Steel wool na may liha. Tapos ang itim-itim mo pa magpawis. Parang pusit na nagtitinta. Yung asawa at anak, sa pagtulog mo, yung asawa at anak mo, hirap na hirap kang tabihan. Eh paano naman daw kasi kada babangon ka, nakadikit sa'yo yung higaan? Paano naman kasi kada babangon ka, nakadikit sa'yo yung higaan?
Pag umahago ka daw, tunog utot, tapos amoy umagahan. Ang sarap mo daw sampal-sampalin, tapos magtutulog-tulugan. Ang hirap mo daw katabi kasi para ang silayon na malikot. Kada pihit ng iipit, tapos puro guhit yung likod. Tapos puro guhit yung likod. Tapos siya pa yung may gana magreklamo pag yung kama ang kipot. Sa sobrang pikon nila sa'yo, natuto na silang matulog ng paikot. Tangina mo. Laki ng abala mo sa pamilya mo, tapos wala kang ambag. Rap ka ng rap, wala na bang ibang alam? Di magawa maging haligi, tas last mong tumibag. Uuwi lang paglalamod, pagkakain, rekta bounce. Pagkakain, rekta bounce. Sabi ng anak niya, oh, paanong ulam? Sabi naman ni Gago, oh, tangina mo, wag kang magulo, sinusulatan ko pa si Yeho, matulog ka na lang. Putang na, matulog ka na lang. Gago ang kulit. Sa kakaisip mo ng bars, di mo na naisip yung anak mong dinadaan na lang yung gutom sa pagpikit. Walang kwenta! Ina mo! Dinadaan na lang yung gutom sa pagpikit. Sa susunod na babattle ka, asikasuhin mo muna pamilya mo. Nakapag 4-bar setup ka nga, wala namang breakfast yung anak mo. Kada laban, laging full case. Punong-puno ng metaphor. Pag uwi, wala ng toothpaste. Tiis pamumog, eskinol. Ayos din no? May pangmumog ka na, may panghilamos ka pa. Yo, ang dali maging rapper. Ang hirap panindigan. Di lang letra babalasahin. Dapat pati oras balansi lang. Kung hindi mo magawa ng proper, sobrang daming technique par. Di lang dapat kontrolado yung number. Dapat kontrolado mo din yung number. Di lang puro lyrical. Tay. Yo! Ang habay sana yung mga linya. Kaso lang masyado kang feeling sikat. Kala ko ba mahal mo si Sophia? Bakit yung mga pambabastos ko sa kanya hindi mo naribat? Yo! Round 3! Line marking na, game! Yeah! Siya raw ay anak ng matador na sanay sa karnihan. Kanibalismo na kalakihan. Kaya yung kalaban niyang si Bone Ibs na buto ay tiyak na pamamarisan. Hoy! Kailan pa nagkabuto yung pares? Tangina na itong bobo, hinayupak. Baka yung bungumo sabaw ng pares kasi walang laman na utak. Pwes patay ka ngayon sa may originality. Di ko na kailangan pa na manggaya o atensyon ng hurado ay makuha. Hindi ako si Moko Jin, ito'y malamitso kong manghiwa. Yun ang sabi niya, sabay banat ng, di ba eto gusto mo? Yung hardcorean, talagang makakatikim to. Tutrupahin ko mga kagrupo mo, tas lahat ng lalabas pagbabarilin ko. Ano, kaninong linya yon? Di ba kay Looney? Yung kumanta ng tao lang, tapos ninakawan mo. Yeho, hindi na makatao yan. Di ba battle mo dun kay Madski? May dalawa ka pang linyang ninakaw din kay Looney. Napakatanga kasi neto, magnanakaw na lang, dun pa sa sikat, ayan tuloy, agad kang nahuli. Una niyang linyang ninakaw, Maadski, tunog gangster sa unang dinig. Pero sa unang tingin, mukhang dancer na puno ng lamig. Pangalawa niyang linyang ninakaw, yung totoo dong, kailan ka ba nag-grade 1? Kasi binabalik mo na naman yung rap sa panahon ng mga caveman. Siguro nung nasa sinapupunan ka pa lang at walang muwang na protozoa, yung nanay mo pasaway sa kanyang lolo't lola. Walang ibang ginawa, kundi puro toma, puro droga. Kaya paglabas ni Madski, kulang-kulang sa kromosoma. Para sabihin ko sa'yo, tol, yung tunog gangster sa unang dinig, sinabi na yun ni Looney kay Tipsy the year 2016 pa lang. Tapos yung kulang-kulang sa kromosoma ay binanat na rin ni Looney dun sa battle niya kay Badang. Kaya wag kang tanga! Inabuso mo porket mga nanonood sa iyo ng live, hindi mga lihitimong battle rapper. At para hindi ka na ma-hassle, nag-spit ka na lang ng mga punyetang nakaw mo na angle, ano hindi? Hindi mo ninakaw? O baka sabihin, pinarody ko lang naman at di ko ninakaw yung linya.
Ulul, pinarody mo man yun o hindi, ninakawan mo pa rin siya ng ideya. Kaya pukin ang ina mo, Luni. Napakatanga mo, ba't kasi sumikat ka? Ayan tuloy, nanakawan ka ni Yeho. Sa susunod, idol, try mo namang malakos nang sa ganon, hindi ka naman nakawan ng mga katulad nito. At ngayong tapos na kita na ma-expose, tapos na rin pagpapanggap. Hindi mo na kailangan pang yumuko o magtago sa lahat pagtapos ng battle na to. Wala ka na rin namang mukhang maiaharap. Yo! Tangina ka, wag ka magbida. Mas bagay sa'yo, putukoy ng taba. O pwede namang pagulungin na lang. O kaya edisa para magmantika. Pero hindi. Ano, taba mo na naman? Oo, papalagpasin ko na. Meron din naman ako naalala, kaya pupunahin ko na again. Di ba pangalan mo JSL? Oo, pangalan nito JSL. Tapos mukha kang kubrador, dapat pangalan mo STL. Tapos mukha kang kubrador, dapat pangalan mo STL. O kaya John Lloyd na Mongoloid, tanggalin na natin yung middle. JSL ang puta. JSL ang puta, sa unang dinig. Tulog hitman o killer. Pag nakita mo in person, mukhang Doraemon na gangster. Napakabaduy ng pangalan. Tulog ML player na cancer. Tapos mukha ka pang manyakis, kaya madalas kang mablatter. JSL ang puta, alam mong hindi pinag-isipan. Oo, joke, biro. Kasi maitim ka na nga, pungbok ka pa, dapat pangalan mo Coke Zero. Pero kahit mapa JSL, Jason o JJ, alam mo lang, matik na same way. Hindi lang kalaban pinapatay, pati kasiyahan, kaya masasabi mong KJ. Pagkatapos nito, yung pangalan mo walang bigat, magkakapangalan. O literal na lightweight. Yung JSL magiging RIP. Pwede maging last name o change name. Kaya, pagapang yang lalabas ng natagas at pinapagpagtalampakan. Aagapan na malaglag ang kalamnan, kada hakbang iingatan. Tapos dagdag pa yung daan na matagtag, di ka na maaabutan. Pinatay ka ng dahan-dahan, hindi na pinaabot ng kinabukasan. Time. Yo, what's up? Nandito pa rin 4001 Battlegrounds. Mag-ingay kung nagustuhan nyo yung laban na yun. Pero may urado tayo. Ang boto ng urado, 5-0. Mag-ingay. Mag-ingay para kay JS. Thank you, man. Thank you. No, thank you kay Yeho yun sa mga sa organizer ng 4001 Battlegrounds. Yun, tuloy ko na yung shoutout ko. Shoutout kay Utol Adobe ng Mandang Chapter, sa mga katrabaho ko, sa mag-asawang bisor namin na sina paring Christian Jurado, Apple Villanueva, kung nasa nga pala sa soon to be inaanak ko na si Zion Caleb, Yor Jurado, shoutout nga pala kay Chichi de la Cruz ng Gapansito Nuevesia, kay paring Revin Tupas, Jake Villanueva, Arnold De Ocampo, Ruel Pastoral, Naldi Dolido, Arnold Dawang, Rapi Victorio, Aristotle Baisa, Ronel De La Cruz, paring Claudio Rica Plaza, madami to ha. Utol Diego Porteria, sa kuya niya na si paring J.R. Porteria, paring Rem, sa pinsan niyang kupal din, si paring Rani, kay paring Ace de Mesa, paring Nico Coroneo, kay paring Ray Allen Nuevas, kay Utol Julius Alcantara, kay Utol Chronics ng Bigo Puro Uno, kay Brad Reggie Del Rosario ng Barangay 4 Chapter, silang Trisking Municipal Council, Jay Stero ng Zone 2 Das Marinas Council, kay paring Rogelio Cabullo, Brad Boggs ng Country Meadow, malapit na to, kay Utol Mark Sas Rosario, belated happy birthday sa akin ko, paring Ash, Christian Aspa, paring John Ray Gabon, paring Eric Guevara, last na to, ang haba ng biyahe ko paring Jeric Odilan, Utol Cobran Biga Uno, paring GT Omar Ovas, Founder Andy Macarisa, paring Layar at Manang Luri, congrats sa kanilang newborn baby, paring Benson, pinakamaitim na kupal, paring GT Jobs, Founder Boykins sa PNTC Chapter, MGT Jerwin, MDGT Maumaw at sa bumubuo ng silang Municipal Grand Council. Yeah, JSL, kupal! Wala lang dapat sabihin, nabati niya na lahat. Alam ko ako yung pinakamahabang shoutout pero may mahaba pa pala. Shoutout sa 400 Battlegrounds, Filipino Music Production, maraming salamat kay Service America, Batangas Prime, Biggie Records, Bangos Sunugan, Biggie Homes, EBS Resel, Iba sa Krista Wood. Yon, sa labang Yeho versus JSL, yan, respeto kay Yeho, props din sa kanya. Sa round 1, lyricist, consistent ni
Yung JSL, nakuha niya yun para sa akin. Tapos round 2, solid sana yung bara niya kaso hindi ako pa ng dami pamilya Although dinamay din ni Yeho yung anak, pero sa magandang way. Kaya yung round 2 binigay ko kay Yeho. Round 3, dito na nagkatalo. Para sa akin, mas nakuha ni JSL yun. Siyempre, plus ko din kay Yeho. Sobrang solid din yung performance niya. Talagang konting-konti lang nilamag ni JSL. Yan, 2-1 para kay JSL. Jose Macatags, Bandila Clothing Reres. Round 1, malinaw, punchline count. Direkta, JSL. Round 2, kala ko mananalo yung kakupalan niya. Sakit nun. Pero bumawi ng jokes na mabenta talaga si Yeho. Kaya bibigay ko yung kay Yeho. Round 3, para sa akin yun yung pinaka laylay ni Yeho. At round 3 naman ni JSL, ayun yung parang pinaka mapunto. Yun yung pinaka pinuntusan ko ng na pinag-aralan niya talaga si Yeho. Kaya 2-1 para kay JSL. Yo, M-Star, Tres Cabeteños, Pinita Uno Media, BK Homies, sa labang JSL tsaka Yeho. Bali sa round 1, lumabas yung pagiging veterano ni JSL doon. Narinig naman sa battle na lumalaban talaga si JSL, tapos pangalawang battle pa lang ni Yeho. Yung consistent ba, yung mas compact yung yung pagkakabuo niya ng round 1 niya. Although marami rin naibitaw si Yeho na maganda, pero mas lumamang lang talaga si JSL base sa baon niya. Sa round 2 naman, nagets ko kasi yung yung gusto iparating ni JSL dun sa round 2 niya. Na kaya niya ginanon si although hindi ako pa ng mga ganung klaseng battle. Yung mga sinabi niyang yun, pinaluwanag niya sa ender na yun yung tunay na battle rap na lahat ng pwedeng mangyari. Kaso, dumitaw yung mga jokes ni tumama lahat ng 1-2 punches ni Yeho. Kaya yung round 2, binigay ko kay Yeho yun. Tapos pagdating sa round 3, yun nga, nawala na si Yeho. Tapos si JSL, consistent pa rin. Tapos, yun nga, sabi nga ni Pose, mas mapunto, mas solido, mas buo yung gusto niya iparating. Kaya yung round 3, binigay ko kay JSL. Kaya ang boto ko kay JSL. Those skills, BK Homies, BK Records, BET mo, Batangas Prime, shoutout sa Manggahan, Piñas Food, sa OG Ghost, PBS 13, kay OG Pigas, Yeho Burnstill, JSL, sobrang technical, yung ginawa ng JSL doon, brutal. So, respeto pa rin kay Yeho kasi kahit paanong sinabi, napaka-real talk, sobra naman na napaka-gusto man talaga sa buto. Pero respeto, hindi pa rin siya natibag, hindi siya na-choke, hindi siya napa-apekto. Kita nyo naman sa tip-top, pag ganang bawas, ba't si Aklas, di ba? Meron tayo sample doon. Pero round 1 binigay ko kay JSL kasi parang ginising niya yung diwa Yun yung talagang battle. Talaga yung tatawag talaga na battle na talagang parang kinamulatan, gustusan, damayan, gano'n. Round 1 ko binigay ko kay JSL. Pero round 2, binigay ko kay Yeho. Respeto kay Yeho. Dahil napanatag niya yung sarili niya, na-deliver niya yung surat niya. Tapos nakapag-joke pa siya, nabuhay niya yung crowd. Kaya yung round 2 ko binigay ko kay Yeho. Round 3 yun, doon na tayo nagkameron ng advantage kay JSL. Kasi kita mo naman na yung crowd din nakuha ni JSL. Tapos parang bumitaw na talaga si Yeho doon sa round 3. Pero kung lumaban pa si Yeho ng kahit anong suntok pa na solid, baka siguro nag-iba pa yung boto ko. Kaya boto ko kay JSL. Hindi ko nahabahan. Round 1 binigay ko kay JSL. Round 2 kay Yeho. Round 3 kay JSL. Boto ko 2-1 para kay JSL. Pero props pa rin kay Yeho. Ang galing niya. Effective pa rin yung mga comedy lines niya. Nabalik niya pa rin yung mga reference na binato ng JSL tungkol sa mga girlfriend niya. Pero may malupit siyang niribat talagang doon tumama, tapos talagang kumipekto sa kanya sa round 2 niya. Pero binoto ko JSL 2-1 para sa